Yan, so magandang gabi ulit. So another topic ulit. Continuation po 'to ng ng AI process. So under po siya ng semen processing. So sa AI process po, yun nga nabanggit ko na nga po nung last discussion yung training of bores, semen collection, laboratory evaluation, semen extension. So under ng laboratory evaluation, yung process nito ay physical examination, microscopic evaluation, semen storage, heat detection, insemination. So nabanggit ko na yan itong yung unang presentation ko. So ito medyo elaborate ko lang ng konti yung saglit lang naman to yung so ito sa training of war yan. Ayun yung dami na binabanggit ko kanina. Yung dami So yung 4 months pa lang tinuturuan mo na siyang sumampa sa damisaw. So routine 'yun, araw-araw 'yun. Kailangan everyday. So yung similya noon tapon muna. Hindi pa siya pwedeng i-process kasi immature pa yung kanyang sperm cell, yung spermatozoa. So at the age of 8 to 9 7 and a half or 8 to 9 months pwede na siyang i-process yung similya niya. Yung binanggit ko dun sa unang sa AI process yung physical evaluation and microscopic doon mo pa lang siya pwede i-process nun. So semen collection, so kailangan ayun nga naka-gloves. Naka-gloves ka, hawak mo yung penis. So ang controller kasi nito itong pinaka dulo ng mo eh. Kailangan hindi naman sobrang higpit, hindi naman sobrang luwag, kailangan saktuhan lang din. So, kailangan ng labas ng similya niyan pagka for processing na siya, kailangan ang kulay niya, kailangan creamy white, tama, creamy white, milky white, saka grayish white. So, pag may mga doon, may mga dilaw, so merong urine contamination yun. Pagka pula naman, merong blood contamination yun. So, hindi pwedeng i-process yun. So, di-discuss din natin yun sa susunod. So, ito naman, nga, sabi ko nga, nabanggit ko na, kino-consider mo rito yung sa semen evaluation nga, yun yung volume, yung color, at yung smell. So under microscopic naman, dito pumapasok yung yung motility rate. Ito, motility rate, yung microscopic at yung sperm density. Yung density, ito yung para malaman mo kung ano yung dilution rate ng similya at ng extender, kung ilang dose ang magagawa mo sa nakolekta mo base dun sa physical evaluation na ginawa mo. So, i-discuss ko yun sa susunod. So ito yung example ng sperm density, yung paggamit ng ng semen density para ma-compute natin yung number of doses na ilang dose may magagawa natin sa nakolekta nating similya na pirnosis natin na with extender. So yan ang purpose po ng ng density. Di-discuss din natin yan sa susunod. So pinapakita lang natin yan. Next yan, semen extension. So sa semen extension, ito nga ito yung heat tub. So kailangan may actual temperature yan. Di-discuss din natin, happy-awang ko lang. So meron siyang yan, ito nakaset yan ng ng 37 degree centigrade. Ito naman distilled water to Ito naman pure semen. Ang actual temperature kasi ng pure semen from collection is 37 degree centigrade. So kailangan mag-match 'yun. Hindi ka basta-basta maghahalo nun. So kailangan dalawa yung thermometer mo, may thermometer ka sa para sa distilled water na may extender sa sa semen. So, kailan mag-match yun. Hindi man siya mag-match, at least plus minus 1 lang. So, pwede mo pag-mixing yun. Wag lang naman yung malayo masyado from 37 to 30 yung magkakaroon ng temperature shock o thermal shock kung tawagin yun. So, after you finish that after you done that processing, so proceed to the semen dispensing. So, ito na yung yung in every dose is in 100 ml. So, sa 100 ml, is equivalent to 1 dose. So 1 dose, so meron siyang approximately po yan, yung nabanggit ko noong una is 6 to 10 million sperm cell in every 1 dose. So storage room niya, din nga, kailangan nakahiga. Tapos ang temperature ng calibrated refrigerator niya from 16 to 17 degrees centigrade. So ito binabaligtad po yan 2 beses ang araw para may fini-flip lang siya, binabaligtad. So yan ang semen storage room. So yun lamang po at maraming salamat.